Meron pong isang napakalaking balita na tiyak na magpapakaba at magpapasaya sa maraming mga investors na interesado kay Chainlink or mas kilala bilang Link. At bakit? Dahil mismong ang US government ay gumamit ng Chainlink para ilagay ang kanilang economic data sa blockchain. Ang tanong ngayon, magiging susunod ba itong si Chainlink na crypto na sasabog pataas? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang ginawa ng US government. Nito pong nakalipas na August 28 ay inannounce po ng US Commerce Department na nagsimula ng mag-publish ng kanilang official economic data sa blockchain. At ang napili po nilang platform para dito ay walang iba kundi si Chainlink. Ibig pong sabihin, malaking kumpiyansa ang ipinakita ng gobyerno sa technology ni Chainlink bilang Oracle service provider. Kapag isang gobyerno po ang nagbigay ng ganitong tiwala, hindi lang basta headline ang epekto nito, kundi isang matinding catalyst na kayang baguhin ang buong ecosystem. Kaya ang impact po nito sa presyo ay malinaw. Kapag mas maraming institution at saka developers ang gagamit po ng Chainlink, lalaki ang demand kay Link at posibleng itulak ang kanyang presyo pataas. Ano naman po ang role or papel ng Chainlink bilang Oracle? Si Chainlink ay isa pong decentralized Oracle network na nagbibigay po ng tamper-resistant data para sa smart contracts across multiple blockchains. Kung wala pong oracles, mahirap makakuha ng real-world data papunta sa blockchain. Ngayon, kasama na po dito ang GDP at saka PCE inflation gauge. Diretsong pinapadala sa blockchain. Kapag standardized government data ang available on-chain, mas madali ang automation ng mga dApps. Halimbawa, maaari pong mag-trigger ng loan covenants, automatic payouts, o i-update ang tokenized assets nang hindi na kailangan ng manual verification. Ang effect po nito sa market ay napaka-importante. Dahil sa integration na ito, mas marami pong developers ang posibleng lumapit kay Chainlink para gamitin ang kanyang data feeds. At kapag tumaas po ang adoption, natural na tataas din ang halaga ng kanyang token. Ngayon ay bakit po ito itinuturing na malaking catalyst? Hindi ito basta simpleng partnership lamang. Ang paglalagay po ng government data sa blockchain ay nagpapakita ng pagbabago sa polisiya kung saan kinikilala na ang halaga ng decentralized systems. Kung iisipin po natin kapag mismong gobyerno ang nagbigay po ng green light kay Chainlink, malakas itong signal para sa mga private institutions. Posibleng sumunod dito ang mga bangko, insurance companies at iba pang mga financial institutions. Kapag nangyari po yan, exponential ang posibleng paglaki ng demand para sa mga services ni Chainlink. At kung lalaki po ang demand, natural na tataas ang kanyang presyo. Subalit kailangan din nating tandaan na kahit malakas po ang catalyst, ay volatile pa rin si Link tulad ng ibang mga cryptocurrencies. Ngayon ay ano naman ang mga posibleng hadlang dito? Siyempre, hindi lahat ng balita ay diretso pataas ang epekto. Una, nakasalalay pa rin ito sa kung magiging sustained ba ang partnership na ito ng gobyerno at saka Chainlink. Kung temporary lamang, baka hindi po ganun kalaki ang epekto. Pangalawa, ang adoption mula sa mga developers ay kahit may data na on-chain, kung hindi naman po gagamitin ng mga dApps, limitado pa rin ang growth or paglago ni Chainlink. At ang pangatlo ay ang competition. Ayan, may competition pa rin po mula sa ibang mga Oracle providers. Kahit nauna po si Chainlink, hindi ibig sabihin na siya lang ang mananatiling leader. Kung makaranas po ng matinding kompetisyon, maaaring mabagal ang paglago ng presyo ni Link. At kapag bumaba naman po ang demand, babagsak din ang kanyang market value. Ngayon ay ano po ba ang tsansa na sumabog ang presyo ni Chainlink? Yan, ayon po sa mga analyst ay
mas mataas ang odds ngayon na magkaroon si Chainlink ng malaking paglago dahil sa balitang ito. Ang tanong lang ay gaano po kabilis. Ang tinatawag nilang explosion ay mataas na bar. Hindi agad-agad pwedeng asahan na magmo-moonshot itong si Link. Ang pinakamagandang approach po dito ay ang long-term perspective. Kung tuloy-tuloy po ang paggamit ng gobyerno at mga institution kay Chainlink, mas malaki po ang chance na magbigay siya ng multi-year growth. Pero kung naghahanap ka ng sudden moonshot, dapat maging maingat ka. Dahil kahit may catalyst, hindi po garantisado ang parabolic move. Yan, bilang panghuli, kung susuriin po natin, ang paggamit po ng US Commerce Department kay Chainlink ay isang napakalaking kumpiyansa at validation sa kanyang technology. Malinaw po na magdadagdag ito ng demand sa kanyang ecosystem at pwede pong maging daan para mas maging matatag ang kanyang presyo sa hinaharap. Ngunit gaya po ng ibang mga cryptos, dala pa rin ni Link ang matinding volatility at saka risk. Ang tamang mindset po dito ay long-term investing kaysa paghihintay ng mabilis na moonshot. Kaya sa madaling salita, si Chainlink ay kasalukuyang nakatanggap ng isa sa pinakamalakas na panalo sa mundo ng blockchain. Ang tanong na lang ay kung hanggang saan siya dadalhin ng kanyang momentum. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.